kalimutan nyo na lahat ng sinasabi sa inyo ng mga tech reviewers about kung paano nyo ma-maintain yung battery health ng iPhone ninyo dahil lahat yun almost kalokohan. And para mapatunayan yun sa inyo, meron ako ditong dalawang iPhone. Yung isa is iPhone 15 Pro na currently merong 87% battery health and may cycle count na 766. And yung pangalawang iPhone naman is iPhone 16 Pro Max na currently meron siyang 234 battery cycle count and makikita nyo ang maximum capacity niya is 100% pa din. So ang ibig sabihin lang nito mga kabumno, meron akong experience na pwede kong i-share sa inyo kung paano ko ma-maintain na maganda yung battery health ng mga iPhone. Yung mga naririnig ninyo na dapat hindi lumagpas ng 80% yung pag-charge, hindi pwedeng bumaba ng 20% yung pag-charge, yung dapat naka-turn on lagi yung low power mode, yung dapat naka-true tone ka, lahat yon hindi totoo. Pero don't get me wrong, no? So makakatulong yon sa battery health mo, pero hindi yun yung pinaka-factor kung bakit bumababa or nagde-deteriorate yung battery health mo. Unang sikreto, huwag nyong hahayaan na nag-overheat o sobrang umiinit yung phone ninyo. Usually, nangyayari lang naman to pag naglalaro ka ng games, nagvi-video or nagpi-picture kayo, or basta nasa labas ka, naka-turn on yung data mo, tapos nakasagad yung brightness mo. Yun yung mga usually na scenario na kung saan umiinit yung phone. So para sa akin, maganda is iwasan nyo yun. Kasi yun talaga yung main reason kung bakit nabubugbog yung battery. To make it simple lang, no? Pag nag-overheat, nai-stress ang battery, and pag na-stress ang battery, mapapagod na yan. And pag napagod na, dun na unti-unting bababa yung battery health mo. Pangalawa, kung nakabili ka ng iPhone which is compared sa other brand, mas mahal yan, common sense lang na dapat bumili ka na din ng original or legit brand para sa yung cable and adapter. Ito yung madalas na nakikita kong problem sa mga kakilala ko na bumibili ng iPhone. Usually kasi pag bumili ka ng mga second-hand iPhones, ang mga kasama dyan is yung mga OEM na accessories or minsan may makikita sila sa mga online shopping websites na parang combo. So meron ng power bank, adapter, charger, headphone, etc. na combo package siya, and dahil nga mura and kompleto na, yun yung ginagamit and yun yung binibili. So para sa akin, mapapamahal ka pa dito and literal na mapapamura ka kasi unti-unting masisira yung phone mo. Ang worst pa dito, baka hindi lang cellphone mo yung masira dahil baka mag-cause pa to ng mas malaking damage sa bahay mo. Number 3. Ito is personal experience lang, hindi ko masasabi kung anong opinion ng iba dito, pero sa akin mismo, iwasan yung gumamit na mga magnetic power banks as much as possible. Both these devices, no, sa iPhone 15 Pro and dito sa iPhone 16 Pro Max, gumagamit naman kami ng magnetic power bank pero not all the time. Kumbaga pag talagang kailangan lang and wala kaming ibang power bank na naka-charge, doon namin ginagamit to. So ang reason dito guys is pag ang gamit nyo ay magnetic power bank, babalik tayo dito sa number 1 which is overheating. Dahil every time na ang gamit nyo is magnetic power bank, tas kinombo nyo pa, sinabay nyo pa ang mobile data, paglalaro, paggamit ng camera, magta times 2, magdodoble pa yung pag-init ng iPhone nyo. Pero I think ngayon naman, may mga power bank na ako nakikita na mas advanced na, mas okay na, compared dun sa mga old power bank. But still, pag ginamit nyo yan as much as possible, pag napansin yung umiinit, ihinto nyo na muna gamitin. Kahit legit na brand pa yan. Number 4, software updates. So ito, hindi ko siya masasabing para sa lahat, pero based on my own personal experience using the iPhone 15 Pro, tumagal ako dito ng 110 plus na cycle count at 100% pa din. Pero mula nung in-update ko siya to iOS 18 ata yon yung last year kung saan lumabas yung Apple Intelligence. Basta yun, nagbago yung Siri ng konti, tapos naging mag-partner yung Siri sa ChatGPT. Yung update na yun, yun yung reason kung bakit almost every 2 days, parang nababawasan ako ng 1% sa battery health. And that time, hindi lang ako yung nagre-report. May mga nakikita akong ibang users din na bumababa yung battery health nila after that update. Pero nung nagkaroon ng iOS 18.1 ata yun or 18.1.2 something, basta nung may bagong version na yung iOS 18, doon nag-stop yung pagbaba ng battery health ko. And I think that time, tumigil siya at
89%. So meaning almost 11% yung nawala sa battery health ko dahil lang sa update na yun. Pero sabi ko nga, ito is own personal experience ko. Hindi ko alam kung nangyari sa iba, pero may mga nakikita akong nangyari din talaga. Pero para sa akin, ang the best na lang dito is before ka mag-update, i-research mo na lang muna, tignan mo na lang muna kung ano yung nangyayari sa iba bago mo i-update yung sa phone mo. Kasi usually mga major jump ng software updates, yun yung mga usually buggy. Like yung iOS 17 nga to iOS 18. And yung ngayon din na iOS 18 to iOS 26, yung merong liquid glass, medyo buggy din. And number 5, actually walang number 5, yun lang talaga. I-enjoy nyo lang yung iPhone na binili nyo. Kasi para sa akin kahit anong gawin nyo is bababa at bababa yung battery health nyo. Maglaro kayo, mag-take kayo ng magagandang shots, mag-video kayo. Charge nyo yan hanggang 100%. I-lowbat nyo kung gusto nyo. So ang point ko is mahal yung phone na binili nyo. So use it. Gamitin mo talaga to the fullest. Kasi ako magsasabi sa inyo, baka after 1 year lang, 2 years is ibenta mo lang din yan. Baka mag-upgrade ka lang din. And baka manghinayang ka lang sa time na tinipid mo ng sobra yung paggamit mo sa phone. Kaya ayun, gamitin mo ng gamitin. Pero ayun nga yung 4 na tips na sinabi ko. Ito lang yung mga bagay na pwedeng makatulong sa'yo para hindi agad bumaba yung battery health mo kung sakaling sobrang conscious ka dyan. Pero kung hindi naman, bahala ka. Kasi actually anytime naman, pwede nyo namang ipapalitan yung battery health ng phone mo. Yun nga lang, syempre masasabi mo na parang nabuksan na yung iPhone mo. Pero sa tingin ko naman, by the time na nasulit mo na yung iPhone, by the time na umabot na yan sa 70% na battery health, sobrang nasulit mo na yung phone. And baka mas malamang hindi mo na ipapalit yung battery niyan. Kasi, yun nga, baka mag-upgrade ka na rin. So yun lang guys, sana may natutunan kayo. Don't forget to like and subscribe. Comment nyo din down below kung ilang percent na yung battery health ng iPhone mo at kung ilang years mo na rin yung ginagamit and kung anong klaseng user ka. Kung heavy user ka ba, gamer ka ba, camera person ka ba, or ikaw yung type of person na talagang sumusunod sa mga rules about battery para makita din ng iba. And para makita ko din and mapag-usapan natin. So yun lang, ingat kayo palagi and maraming salamat.